Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mr. Jay Sonza. Hindi ko mawari kung nag-uulyanin na itong si Mang Tonyo. Antonio Carpio. Kasi may sinare siya tungkol kay Justice Antonio Carpio. Mang Tonyo na may asawang Vietcong o talagang masama lang talaga ang loob sa mga Duterte dahil sa nagretiro siyang hindi man lang nahirang na Chief Justice. Paano naman kasi Mr. Carpio masyado kang nagpapahalata sa mga vested interest and concern mo? Minsan napapaisip ako kung, ayan, tuloy, nasita ni Attorney Spocky Parulan. Okay. Sino tong Spocky Parulan? Isang batikang abogado rin na naging member ng UP Board of Regents at saka naging director ng Commission on Higher Education. Ito ang pahayag ni Attorney Parulan tungkol kay Carpio. Sabi niya, kailan ka pa nakakita ng prosecutor na naghahanap ng ebidensya para sa complainant during preliminary investigation? Kasi ang pahayag ni Justice Carpio, nabasa ko kahapon ang mga post na pwede daw ang Committee on Justice, pwede siyang may kapangyarihan siyang magsubpwena ng mga ebidensya habang ongoing ang hearing sa Committee on Justice. Pwede, sabi niya. Parang mga prosecutor yan, sabi niya. At kung ang House Committee on Justice ay hindi makakapagsubpwena, walang makukonvict sa impeachment. Napailing na lang ko. Sabi ko, Allah, ano ba ito? Retired Supreme Court Justice, ganun ang sinasabi. Na very clear yung pahayag ng one of the framers of the 1987 Constitution, si isa ring retired Supreme Court Justice, Adolph Ascuna. Very clear yung sabi niya na ang mga House Committee members dapat hindi nila dinadagdagan, ini-improve ang ebidensya na isinabmit ng mga complainants sa impeachment ni BP Sara. Ang gagawin lang nila doon is i-evaluate kung may probable cause o wala. Dapat. Kasi kung magsubpwena pa sila, sabi ni Justice Ascuna, naga-fishing expedition na sila. Ayun. One of the framers of the 1987 Constitution. Ano yan? 48 members lang yan, yung Constitutional Commission na inappoint ni dating Pangulong Cory Aquino. Isa yan si Justice Ascuna. At between Carpio and Ascuna, mas naniniwala ko dito kay Ascuna. Itong Carpio, ano ba? Agree ako dito sa, saan ka nakakita? So, kailan ka pa nakakita, sabi ni Attorney Parulan, na ang prosecutor na naghanap ng ebidensya para sa complainant? Wala pa akong, ulitin ko, meron akong kilala, malapit sa akin, noong 2024, kinasuhan. Sa piskalya, so, nag-appear yung kaibigan ko sa fiscal para, kasi nasubpwena at ibinigay sa kanya yung complaint. So, meron yung basic complaint. Tapos ang attachment, ang kapal. Basta, all in all, yung folder na natanggap ng kaibigan ko, ganito kakapalo. Ang daming ebidensyang na i-attach. Parang
pinaghandaan ng gusto. Ayun, tinanggap ng kaibigan ko yung reklamo para masagot niya. Kaya counter affidavit ang kailangan niyang isubmit. So yung kaibigan ko nag-submit, wala siyang inattach na ebidensya. Ano lang, arguments lang, mga ilang pages ba yon? 10 pages? Ganun lang. Kumpara doon sa kapal. So nung isinubmit, ang piskalya, ang ginawa lang niya is in-evaluate. Hindi na siya naghanap ng dagdag ebidensya galing sa complainant. Wala pa talaga may kaibigan akong provincial fiscal sa Oriental Mindoro. Nung nasa ko doon. Medyo close kami, kaya nabibisita ko siya, nagkukwentuhan. Kaya alam ko yung trabaho ng piskalya. Balik tayo doon sa kaibigan ko. So, ang piskalya, dinitermine niya, may probable cause. So, naiakyat sa korte. Doon na, ang korte na yung nagdetermine ng guilt or innocence. At yung complainant, kahit ang kapal yung kanyang inattach na walang silbi. Walang silbi yung kakapal na ganyan. Kasi ang galing ng abogado ng aking kaibigan. Cross-examination. Ganito. Walang maisagot yung mga testigo, yung complainant, nakatulala. Kaya nung natapos na yung presentation ng prosecutor, lahat. Dapat yung kaibigan ko na ang isasalang din mag-present ng kanyang ebidensya. Kailangan ang abogado ng kaibigan ko, hiniling niya sa judge, can I submit demurrer to evidence dahil wala talagang ebidensyang na pakita sa aking kliyente. Pinagbigyan ng judge yung demurrer to evidence. Nagdesisyon ng judge. Dismiss ang kaso. So yung kaibigan ko, wala lang sitting pretty. Dahil kahit ganyan kakapaling ini-submit, bali wala trust. Dahil walang ebidensyang it matters relative to the case. Ganyan din ang nakikita ko kay BP Sara. Wala silang ebidensya. Kaya ngayon, sila na, Committee on Justice na ang naghahanap ng ebidensya kasi takot sila na pagdating sa impeachment trial sa Senado, ibabasura ng mga senador. So, good luck, Justice Antonio Carpio, sa inyong pananaw na pwedeng magkalap ng ebidensya ang mga House prosecutors. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Muna ni ang atop ni nanay sa natagaan na mo og yero. So muna ni gid ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na gyud og buslot. Ipang sapahan og silupin makita man gani. Tungod sa kakaraan na. Titing pag ay matisa o kanang ting nga. Tekton ka kasong ko man yan. Dagi-dagi nga pasalamat ko ha o kuan. O may bagya Karon mo na ni among gihatag nga yero. Guro, ini na. Balik ka ho binag.
adayon. Sudah sabi ko. Sudah sabi ko.